Ay, magandang gabi mga boss, mga camping. Magbigay tayo ng reaksyon dito kay Atty. Enzo Recto. Sa wakas, umaksyon na ang Korte Suprema tungkol sa impeachment, no? Pakinggan natin ng konti si Kabunyog, Enzo Recto. Late tayo ngayon ng ating gabi-gabing talakayan dahil nagbiyahe po tayo. Ha? Mahaba yung biyahe natin kaya hindi po ako nakapag-live ng maaga. Anyway, gusto kong pag-usapan itong mainit na balita ngayong araw. Sa wakas, umaksyon na ang Korte Suprema tungkol sa impeachment ni Sara. Matagal na nating hinihintay ito. Matagal na nating hinihintay ito kasi nga parang nagkakaroon na ng kiskisan ang Senado at ang Kamara. Napakarami ng mga iba-ibang pananaw tungkol sa impeachment ni Sara ng mga constitutional law experts, no? Iba-iba ang mga pananaw. So pagkaganyan na may iba-ibang mga pananaw, Attorney, ang iba-iba lang naman na pananaw, yung Senado di ba? Wala nang problema sa Kongreso Di ba, Attorney? Tuloy. pagkaganyan na iba yung pananaw ng Kamara, ng Senado, yung arbiter niyan, Walang problema sa Kamara kasi naibigay na nga nila yung bola sa tatrial na lang sila Forthwith, di ba? Kaso iba nga pananaw ni Chis Escudero, di ba, Attorney? Oo, sige tuloy. ang arbiter o ang magre-resolve niyan ay ang Korte Suprema. Ngayon, may final na ng mga petition sa Korte Suprema na kumi-question nga nitong impeachment na ito. Actually, nung na-file sa Senado noong February 5 yung articles of impeachment, yung kampo ni Sara Duterte, sila Atty. Torion, Atty. Vic Rodriguez, yung mga abogado ni Sara, yung mga pro-Sara na mga abogado, kaagad-agad nag-file sila ng petition sa Korte Suprema. 2 yatang petitions ang final nila. Sila Panelo yata, mayroon din. Lahat ng mga petitions na yon na i-final sa Korte Suprema ay kini-question ang legalidad, constitutionality ng impeachment ni laban kay Sara Duterte. Kaya lang, hindi na-aksyonan ng Korte Suprema. So ngayon, inaksyonan na. Ngayong araw, mga kabunyog, mga kababayan, ngayong araw, napabalita na ngayon na naglabas na. Yan po, nakikita nyo dyan sa, in-screenshot ko. Ang nakalagay, Supreme Court asks Congress to comment, submit info on VP Sara impeachment trial. So yan po ang aksyon na ginawa ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema po ay inorderan. Order po talaga. Inorderan ang Kamara, yung House of Representatives at saka yung Senate, pati yung Office of the Vice President. Kasi may mga information ang Korte Suprema na gustong malaman. Halimbawa sa Kamara, gustong malaman ng Korte Suprema mula sa Kamara, ano ba talaga yung mga eksaktong pitsa natanggap ng Kamara, yung mga final na impeachment complaints, yung 3. Ano ang ginawa dito ng Secretary General ng House? Kailan naman inaksyonan yung 4th impeachment complaint? Yan ay mga importanteng information na gustong Ibig mo sabihin, Attorney, hindi pa alam ng Korte Suprema yan? Yung mga tanong na yan? Tuloy. Laman ng Korte Suprema mula sa Kamara. Sa Senado naman, ano ang inyong ginawa? O ng Senado, anong ginawa ng Senado pagkatanggap nito? So itong mga bagay na ito, mga kabunyog, mga kababayan, mga importanteng information ito na gustong kunin muna ng Korte Suprema bago nila finally i-resolve ang issue. Kasi ang issue dito, constitutionality. Yung mga issue na pinag-uusapan, pwede bang mag-crossover mula sa 19th Congress to 20th Congress? Na-violate ba ang 1-year bar rule? Yan. Yan yung mga i-resolve dyan sa ng Korte Suprema. Kaya ang maganda naman dito, good evening Jerry Palen, live tayo. Rodolfo Tobillea, good PM.
kay Rick Chu, kay Jeronimo, si Jel Robles, nanonood sa atin sa Singapore, shout out sa inyo, Rogelio Dabay. Sa totoo lang mga kabunyog, kay Ernie Kion, sa totoo lang mga kabunyog, tama lang na umaksyon na ang Korte Suprema. Kasi nakikita naman ang Korte Suprema na nagkakagulo na ang bansa. Ang dami ng mga pananaw, iba-ibang pananaw tungkol sa issue ng impeachment ni Sara. Sana lang, attorney. Bilis-bilisan lang ng Korte Suprema yung magiging aksyon nila dyan. O, di ba? Tuloy. Maging mga constitutionalists, iba-iba ang pananaw. Kahit ang kahit ang Kongreso. Ang iba lang ang pananaw, Attorney Enzo, yung Senado, halos lahat ng pananaw, yung mga constitutionalists ko na sinasabi, isang pananaw. Dapat pag dumating sa Senado, mag-trial sila forthwith. Ano ba? Senado lang naman ang gumulo, Attorney Enzo, wala namang iba, di ba? Hindi naman mga bobo yung nagsasabi na dinidelay lang na Senado itong ano na to. At yun nga, marami pang puto. Gusto na nga dismissin ng Senado, di ba? Gubuto na lang, sabi nga ni Chis Escudero, simple majority vote, pwedeng ma-dismiss to, di ba? O yan sakit ulo. Ang Kamara, kahit ang Senado. So sa magkakaibang pananaw na ito, sino ang magbibigay ng parang magre-resolve ng impasse? Kasi ang tawag diyan impasse kapag hindi na maintindihan kung sino ba talaga ang tama. Ang magre-resolve niyan ay Ibig mo sabihin, ganun ang pananaw ng Korte Suprema, Attorney? Hindi nila malaman kung sino ang tama at i-resolve ba nila? Ano masasabi niyo mga ka-warriors dito sa Korte Suprema? Tuloy. Korte Suprema. Yun. Kaya salamat naman. Letres, magandang gabi. Kay Marcelo Tingko. Shout out din sa inyo. Salamat naman at finally, inaksyon na ng Korte Suprema. Okay? Ang tagal na yan. Magbibigay na ho tayo ng reaksyon dyan, mga friend. No? Medyo mahaba-haba pa po yan. No? Yan naman talaga, Attorney Enzo, ang gustong mangyari na Senado. Ang Korte Suprema ang magdidesisyon. Di ba? Parati sinasabi, kung mali kami, sabi ni Chis Escudero, di ba? Di file niyo ako sa Korte Suprema. Bahala ni Korte Suprema dyan kung paano sasabi ng Korte Suprema kung sino tama, sino mali. Yun naman ang gusto ko. So, panalo to Senado. Dahil yung kagustuhan nila na makarating sa Korte Suprema magdidesisyon, nangyari. Di ba, Attorney? Ang problema, gaano katagal kaya yan, Attorney, bago ma-resolve nitong Supreme Court na to? Pero, mga friend, itong Supreme Court, hindi naman katang-isip na yung mga nandiyan, puro halos appointee ni Digong bago siya bumaba. Kaya nga, di ba? Kita mo, nung dinakip si Digong, nagsisigaw yun, Lambino ba yun? Pigilan ni Gayan, meron TRO, galing sa Korte Suprema, may TRO. Wala naman pala. Tapos, nag-file yung magkakapatid sa Korte Suprema ng mga Duterte na nagsasabi na parang inuutusan nila yung Korte Suprema na ibalik ninyo yung tatay namin dito ng buhay. Korte Suprema na naman yun. Di ba? Kaya takbuhan niya Korte Suprema Kaya plus na Chis Escudero, di ba? Lahat, pati yung forthwith, naging forthwith na, wala na yung forthwith na sinasabi, na ang daming nagsasabi, sila Christian Monsod, sila Justice Carpio, na yung forthwith, di ba? Ang daming nagsasabi, matatalino, hindi naman basta-basta, mga justice din, mga ex-Supreme Court justices din, pero, kay Chis Escudero, tinulugan nyo dyan tapos kami apre nyo, hindi pwede yan, hindi pwede, hintay kayo, diba?
June 2 ah, June 2. Biglang, teka, June 11 na lang. June 11. Mamaya ito. Di ba? Hindi pwede yan. Hindi pwede. Ngayon, nangyari, di ba? Korte Suprema. Sa hinaba-haba ng ginastos ni Juan de la Cruz sa kahihiring ng kahihiring ng kahihiring ng kakahiring, sa Korte Suprema rin ang tapos. No? Di pa natin alam kung kailan nga matatapos. Kung anong katapusan ang mangyayari. Nasasabihin ng Korte Suprema. Kung sino ang papanigan. Sabi nga ni Atty. Enzo, magulo na raw yung Kamara sa Senado. Sino ba magulo? 215 ang pumirma na inimpeach na ng Kamara si Sara Duterte. Tatrial na lang. Kung noon pa sana, nung naipasa, tinrial, wala eh. Ngayon, nanalo yung Senado. Di ba mga friend? Nanalo Senado. Napunta, yung gusto na Senado, yun ang nangyari. Let the Supreme Court decide. Yun lang yun. Wala hong ibang ano dyan. Yun lang ho yun. No? Sana lang, no? Wag namang mawala ng gana si Juan de la Cruz. Gumalaw na sana. Wala na to. Dinidribble na lang ng dinidribble to. Itong impeachment ni Sara Duterte na to, sa totoo lang. Oo. Diba? Hindi ho, hindi na ho talaga, maski anong gawin mo eh. No? Dami na ho, ang ingay-ingay na. Pero sa kakapal ng mukha na itong mga kapanalig ni Sara, na mga naglilingkod sa mga Duterte, na mga senador, ganyan ho ang nangyayari. No? Takin mo, mga senador ni Duterte, Bongo, Bato, nakakuha yan ng mga tagda 20 milyon ng mga tangang bumoto. O ano ngayon? Nagsisilbi ba sila sa bumoto sa kanila? Kay Duterte sila bumobot, nagsisilbi. Kay Sara. Di ba? Ay naku. Punta tayo rito kay sa mga sabungero. Dagdagan pa ang mga sakong na-recover sa Taal Lake. Meron itong 136,347 views 10 hours ago. Alias Totoy, hinamon si Atong Ang ng lie detector test. Hindi lang si Atong Ang hinahamon ni Totoy. Pati yung Judge Reyes. Kaka-appoint lang ni Bongbong sa PCSO yata, no? Hinahamon niya yun ng lie detector test, Alam niyo mga friend, ewan ko kung anong lasing ikot no? Ang haba ng ikot. Ang liwanag na nito. Maliwanag pa sa sikat ng araw to. Sinabi ni Totoy, doon inihagis sa Taal Lake. Nahukay yung mga buto. Ano pa? Pero hanggang ngayon yata, hindi pa yata pasok si Totoy sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Pero yan Totoy na yan. Kumbaga sa senaryo, yan yung Totoy na yan, parang Mutabato at Las Cañas ho yan. Yan ho yan si Totoy. May kasalanan din yan. Kaya lang siguro nga, sabi nga niya, parang hindi siya nagugas ng kamay. Handa siyang mamatay. Sabi nga ni Totoy, di ba? Kung ako lang ang papatay sana niya, okay lang pero isadawit niya yung pamilya ko Kaya lumabas na ako. Yun ang niya. Di ba mga pare? Eto naman na sa atin, mga boss. Itong si Reyes, sa dami ng judge sa buong Pilipinas, tumatanggi yung Reyes Siyempre tatanggi ka. Alam mo sabihin mo, oo. Pero sabi nga ni Totoy, handa kong patunayan
magre-resign ka. Pag napatunayan ko, baka pag nakita mo tong ilalabas ko, manginig ka. Hindi naman ako nagsasabi. Ang nagsasabi sa akin, yung mastermind na ikaw ang taga-ayos ng mga judges sa mga kaso niya. O, tuloy natin. Meron diyang may lamang mga buto. Hamon naman ni alias Totoy kay Atong Ang, magpa-lie detector test sila. At live mula sa Laurel, Batangas, nasa front line na balita. Yung Totoy, hindi na ako nagbabasa Tanungin mo, sagot. Kasi, totoo sinasabi niya Di ba? Tuloy. Yan si Camille Samonte. Camille, kumusta ikalawang araw ng diving operation para hanapin ang mga nawawalang sabongero? Julius, 2 sako ang nakuha ngayon ng Philippine Coast Guard sa kanilang pagsisid sa Taal Lake para nga sa paghahanap ng mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Baka marami pa makukuha dyan mga friend Baka lang Baka yung mga ginamit na pang chap-chap dyan, mga paanong ano dyan. Kung gumamit na matalas yan, kasi sabi nga nito si Totoy, binibiyak daw yung tiyan Parang kinakatay nga sinasabi niya, di ba? Pag katay ang salitang ginagawa nito, sinabi ni Totoy kung paano katayin. Di ba? Parang baboy. Baka pati yung mga ginamit sa pagkatay, masisid pa dyan. Tuloy. Pero susuriin pa raw ng Soko ang laman ng mga sakong ito. Agad daw kasing ibinalot yung mga nakuha sa ilalim ng lawa para nga ma-preserve ang integrity nito at hindi ma-contaminate. Maagang sinimula ng mga diver ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagsisid sa malawak na Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Isinakay nila sa rubber boat ang mga diving equipment para sa paghahanap ng bangkay ng mga nawawalang sabongero na itinapon sa lawa. Ayon sa whistleblower, Alam niyo mga friend, yung pagsisid na yan, kung may nasisid doon sa huwag ka na lumayo doon sa lugar na yun. Kasi alam nga namang, pinatay ito, tapos sinapon dyan, lalayo na naman yung ialaglay naman. Hindi, doon din ang lugar na yun na paglulubugan dyan. Hindi ka na kailangan lumayo pa. Kung meron ka na nahukay doon sa lugar na yun, doon na yun. Hindi naman kada pinatay isa, tapos lalayo nun, tatapon naman. Hindi ganun yan. Kalokohan naman yan. Kasi, kalmado itong mga partidor na to, na hindi naman na ito mabubuko Walang lalabas na ganitong senaryo. Walang Totoy na lalabas. Di ba? Bakit? Tingnan mo naman yung hearing ni Bato. Si Bato na naman nagpa-hearing na. Iniimbestigahan niya Di ba? Yung mga nawawala sa bungero. Biglang nawala. Dahil sumingin si Gretchen Barreto. Di ba? Bato tumatalpak ka din nagpapaano ka dyan Tawag dito. Pumasok si Gretchen Barreto nung kasalukuyang naghihiring si Bato tungkol dyan sa mga nawawala sa bungero Si Atong Ang nga tinuturo nung mga sabungero, si Atong Ang tinuturo talaga si Atong Ang. Biglang nawala na yung senaryo. Diba? Ganun yung nangyari doon mga friend Pati boses ni Atong sabi malato tsaka boss A, wala naman ibang boss A. Wala naman talagang ibang boss A kung hindi Atong Ang. Yun yan Kasi mga entry ni Atong Ang triple A, mga ganyan mga entry niyan basta may A. Tuloy natin. na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. May impormasyon ding nakuha ang DOJ na may mga sandbag na itinali sa bangkay para lumubog sa lawa. 36 divers ang sumisid at nagsalitan sa pagsuyod sa Taal Lake. Nakuhanan natin ang palaisdaang sinabi ni alias Totoy na nirentahan daw para doon itapon ang bangkay ng mga sabongero. Sa pagsisid ng PCG sa palaisdaan, natagpuan ng mga diver ang ilang sako. Pero hindi nila ito agad inahon mula sa lawa dahil hinintay muna ang isang prosecutor at NBI personnel. Hindi raw basta pwedeng alisin ang mga sako sa Taal Lake dahil kailangan itong masuri lalo
lalo't pwede itong maging ebidensya. Isang sako rin na may lamang gutay-gutay na buto ang natagpuan kahapon malapit lang sa pangpang ng palaisdaan sa Taal. Kapansin-pansin ding kulay itim ang mga buto. May napansin din ng Department of Justice sa itsura ng kalansay. Makikita mo na parang talagang matagal nang nakalubog yun at matagal ng panahon na nakabagsak sa tubig. Sa ngayon, Putang ina, anong klaseng... hindi na ho tao itong mga ganito. Mga demonyo na ho itong mga gumagawa ito. Baka sinunog pa yun, kaya maitim yung buto. Baka sinunog ng buhay. O kaya, patay na, sinunog. Mga ganyan, mga talaga mga... kriminal talaga, mga demonyo. Gaya sabi ko, ito ho ang impyerno. Mag-iingat ho lang tayo layo tayo sa panganib sa mga demonyong mga gaya nito. Tao pa ba yan? Parang gawin mo yan biktihin mo, tie wire, hanggang lumabas ang dila. Sabi ni Totoy, hanggang killing me softly. Tapos bibiyakin mo yung tiyan para wala ng dugo. Ganun na sinabi, pinarte. Tangina. Yan ho ang sistema nila Motabato. Kung narinig yung huling yung mga interview ni Motabato noon, chinachap-chap daw nila. Oo. Tapos sa kanila ibinabaon doon sa Laur Quarry. Kung minsan naman yung iba, tinatapon din nila sa dagat. O, nilalagyan nila ng pabigat. Yan din, the same na sistema. O, kaya nga sabi, di ba, Justice Remulla, na mukhang itong mga tumira na to, ito rin yung tumitira nung panahon ng EGK ng mga kapulisan. O, pero sana may mangyari, no, mga friends. Sana may mangyari na. No. Dito sa katakot-takot na ikot ng investigasyon to, no? Pero yung impeachment ni Sara, malayo pa ho yan. Malayo pa yan. Kasi, nanalo na yung Senado eh. Napunta na sa Senado. Gusto nilang mga puntahan nung kaso ng impeachment. Korte Suprema. Tuloy natin. hindi pa malinaw kung inadod o itinapon sa lugar ang sakong may buto. Sinusuri na ang kalansay para malaman kung ito ba ay sa mga nawawalang sabongero. Again, we still have to certify whether those are human remains or not. No? Nakita yon doon sa shoreline ng Taal Lake. Supposedly, about 24 to 48 hours. Oo. Para malaman natin kung buto talaga yun ng tao. Ang NBI Forensic Team, CIDG at SOCO naglagay na ng command center para sa paglalatagan ng mga sako ng buto na mare-recover sa lawa ng Taal. Tutok-tuktukan nyo na yung mastermind. Baka pagkatapos ng investigasyon nyo, wala na yung mastermind. Ha? Mag-collab na po tayo mga pre. O eto na naman, oh. Totoy's credibility. Court to decide on whistleblowers' credibility as bone found in Taal. Korte na naman. Eh, malakas nga sila sa korte. Ay, nako mga friend. Ano pa bang credibility ang hinahanap ninyo dyan kay Totoy? Sakit yan. 15 taon nakasama ni ano yan. Pinagkatiwalaan ng todo ni Atong Ang yan. Tapos ngayon, credibility pa sinasabi nyo, ang itinuturo niya, yung amo niya. Ano ba? Anong credibility ba hinahanap ninyo? Korte. Handa nga siyang lie detector test lang tayo, Atong. Reyes. Oh. Anong credibility ba? Baka mamaya... Marami na ako talagang tatasabit dyan eh. Sa totoo lang mga boss eh. Marami. Tangina. Mga kapulisan. Puro mga opisyal pa. Kernel, kapitan. Ang tinuturo nito. Judge ang tinuturo nito. At paano nagkaroon nito ng pasaporteng peke na binigay ni Atong Ang? Paano nakapagpagawa si Atong Ang na peke? Wala nang bando talaga eh. Anong credit? Pinakita niya pa yung tattoo niya. Oh, eto ano ba credibility ba hinahanap? Anak ng pating, magkulam na tayo sa ulo. Kaya ako minsan, friend, ang hirap talaga, no?
Tangin na, mahanapan mo ng credibility yan. 15 taon. Tinuring na ang anak daw niya Atong Ang yan, tapos ginaganyan mo ako, sabi ni Atong Ang, nakabating. Ewan, pag malaking tao at bilyonaryo talaga may nakasuhan, ang puta na, ang hirap umandar. Kailangan talaga, anong credibility na Ay, Lord. Kulab na tayo. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Pinakamakapal na muka na sinatong itong si Kalbo. Pelabo to. Shout out Dapat pakialam. Ito. Dapat makialam ang Supreme Court. Ayun na, nakialam na. Mapwera na lang kung pagalawin ni Sayad pera niya sa Supreme Court. Kasi nabibili na din ang Supreme Court. Hindi nabibili, pelabot. Bukod sa nabibili na nga, karamihan dyan sa nasa Supreme Court, inappoint ni Digong bago siya bumaba. Yun ang nakakatakot dyan. Putik yan. Para si Martires, di ba? Ay, nako Lord. Librado Ludovico ulit. Correct na correct ka, Karox. Talagang maraming gagong sinatong at abogado ang kokontra dyan sa impeachment ni Sayad. Tambalustay, trilyon ang nakulimbat ng mga halimaw na pamilya Duterte. Kayang-kaya nilang magbayad yan sa mga abogado na sinatong. Leching Hinduropo, Chupi. Tamahan nawa kayo ng kidlat, mga DD shit. May ulo nilib. Shout out, Mike, Michelle, Edwin, my friend. Librado Ludovico ulit Sarap makinig kay Christian at Barry. Kasama ka na, Karox. Ang lutong ng mga PI. Teka. Ano ba talaga ang tamang itawag kay Senatong Kalbo? Honorable o hororable? Dito ako sa huli. Kalbol. Ang tatawag niya sa bugok na yan. Mamerto Jr. Salonga, shout out. Good evening, Karox. Dapat magkaroon ng batas. Pag natalo ang kliyente ng abogado na ipinagtatanggol niya, dapat kasama siyang ikukulong doble ang taon, sigun sa hatol. Sang-ayon ako sa dyan, Mamerto. Tignan ko lang kung meron pang mga bugok na didepensa sa alam nilang mali. Puta na, mga abogado naman, makonsensya naman kayo. Nag-aral kayo Alam niyo naman kung puta. Gaya yan didepensa mo. Doon mismo sa sabungan niya nawala at ewan ko. Siyempre ang nag-uutos yung amo, hindi yung tauhan, hindi si Totoy. Ano ba yan? Simpleng naman. Merit siya to. Sira ulo babaeng tattoo na yan. Mayabang na halimaw. Totoo yan. Elizabeth Iscare. Good evening, Sir Rox. Nabalitaan nyo ba itong si Kiko at Bam? Wow. Maka-cheese din pala. Porkit binigyan sila ng magandang posisyon dyan sa Senado. Nakakadismaya, akala ko matino itong dalawa na kakamping pa naman natin. Yung pala, mga walang kwenta din. Sayang boto ko sa kanila. Wait and see muna tayo, Elizabeth. Wait and see muna tayo. 3J Shop Shout out 3J Shop ka. Ganon din ang initial reaction ko, pero I'm giving them the benefit of the doubt. Tamo, pares tayo. Baka naman hindi sila kumampi per se, kundi may agenda silang iba. Something you have to bite the bullet para magawa mo yung dapat mong gawin. Diba? Magaling. Steve Jobs na to Ang wala akong tiwala kay Soto, na kahit palitan niya si Quezon de Bola bilang SP, Duterte rin itong si Soto Ang dapat maging SP si Senator Risa Ontiveros. Sana nga. Kaso wala, malabo yun. May chat ulit Sana si Tato ang itapon sa bunganga ng Taal para matapos na ang problema ng bansa. Sana. Elizabeth Iscare ulit Ito naman si Bato, maepal talaga ang mga yan. Yung mga pro-Duterte, mga kampunya ng demonyo. At dumami na sila dyan sa Senado. Nakakadismaya.
Ang kakapal ng mga mukha ng mga yan. Di sila para sa bayan, kundi sa mga Duterte. Kasi nga, maraming pera silang matatanggap dyan na dinambong ng yan sa ating bayan. Ang sarap talaga magmura si Rox. Adobe na ang pagmumuka ng mga yan. Kawawang Pinoy. Worse sila sa kasaysayan ng ating bansa. Walang katapat. Elizabeth Iscare. Kala Tibaya, shout out. Ha? Hello Mama Bear, regards and be well. Okay na siya, friend. Okay na siya. Sugar na lang niyang problema na namin. Oo. Elizabeth Iscare ito. Buong talaga si Sarah na yan. Dapat yan idiretso sa mental hospital eh. Oo, dapat to yung psychiatrist lang ito. Nagtataka lang ako, bakit marami pa din kasing buwang niya ang bumoto dyan? At paano naging vice presidente ito? Sagad sa kabubuhan. Abogado pa daw tinapos, pero kung magsalita, parang elementary lang. Tapos magiging presidente daw to. Talaga. Anong klaseng bansa ang Pilipinas kung ito ang magiging presidente sa susunod na 2028? Impyerno. Elizabeth Iscare, yun ang sagot dyan. Pag yan naging presidente, putang ina, impyerno na to. Sinabi niya, siya magiging presidente ng impyerno di ba? O di, impyerno na to. S. Makise, shout out. Good evening, Sir Rox. Nakakaduda naman po talaga kung matutuloy o hindi ang trial. Ewan ba talaga ang sistema ng Senado natin? Sayang talaga ang pinapasweldo sa mga senador na yan. Bahala na ang Diyos sa kanila. Totoo yan, S. Makise. Sami AJ, shout out. Ako pag mga ganyang klase ugali tao, hindi niniwala sa Diyos yan. Pera ang Diyos niyan. Oo. Pera. Sami AJ. Karox, ako sa akin sarili, wala akong tiwala sa babae tulad ni Sarah. Lalo na dito sa Amerika. Mamahala ng government tinitira lang ng asawa. Jupista Bunao, shout out ha. Good evening po kuya at sa mga kawarriors. Ay, Mr. PBBM, ayaw mo pang kumilos, baka isang umaga ikaw pa ang ma-impeach. Wag naman po sana, puro trabaho sana, pakitutukan mo po naman ang problema ng nararaming mga mayang Pilipino. Maawa ka po sana, wag mong hayaang makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Kung tapos na naman si Juan de la Cruz. Totoo yan. Mas lalong tapos siya. Arnold po si Diego, shout out. 3J show ulit to. Kumikilos yan, di pwedeng hindi. Ibang klase lang ang kanyang approach. Ibang style ni BBM. He is not loud. Hindi rin obvious at lalong hindi ura-urada. Calculated ang kilos ni BBM. Kung tayo ngang mga meron lang, alam na alam nating kapag nakabalik ang sa Malacanang Duterte, hindi lang katapusan ng mga Marcos, kundi their name will be erased in the history. Si BBM pa ba ang hindi alam niyan? Natural, may buffer yan. Sana nga, 3J shop ka. Ay nako, PBBM. Hukayin ko yan tatay mo Tapong ko yan dun sa Philippine Sea. Friends, share me sa peda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Dolor Gracia. I'm Bingson, shout out friend Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Sana panoorin yung mga pinapadala ko sa inyong mga napapanood ko sa yung mga demonyong pastor na pinaniwala na santamukal na tanga. Benny Hinn, Kenneth Copeland, kaysa Joel Osteen. Yung Kenneth Copeland, mga friend, ay pinadala ko sa inyo, di ba? Friend Shervin, friend Jane, Pastor Jun Lagon. Patay na yun. Namatay doon sa kulungan. Na asintensya ng habang buhay, pero sumobra yaman. Parang naaalala ko si Kibuloy. Dapat ganun ang gawin dito. Kibuloy ko. Mga baliw. Pero mas baliw yung naniniwala sa kanila, di ba mga friend? Shout out, Anak Aboy.
Pinadalan ko rin si Akaboy niyan. Oo. Nag-response naman siya. SKL, shout out. Pits Rumingan. Mga ano po yan, mga Talino Warriors. Oo. Mike Cervera, magkakasama kami yan. Takeru Miyamoto. Kaiba-iba nga lang dahil BBM sila, Lenny tayo eh. Pero magkakaibigan kami. Wala kami masamang tinapay mga yan. Di ba, Anak Kayla? Patpayat ka naman. Taba-taba mo na naman ikaw eh. Friend Sherwin sa PEDA. Impong Basyan, Tiyadeli po, mabati po ng mapagpalang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sir Rox, kahit po sobrang nakakatulig na po sa tenga, marinig araw-araw ang mga pinutukan ng lintik ng mga yan, mga senador, na maitim po ang budi, at mga wala pong kaluluwa. Ito lang tiyade. Dalawa lang po ang kriminal na itinuturo ng mga daliri. Bakit po dito po tayo ngayon sa walang katapusang bangayan? At napakagulo po ang sitwasyon. Grabing kahihiyan na po sa buong mundo. At nananaig po talaga ang mga kawalang yan. Nananaig po talaga ang mga walang ya at mga wala pong takot sa Diyos at hiya sa taong bayan, Sir Rox, mga senador. Pera at kapangyarihan. Bakit po sila nandyan, Sir Rox? Mga dakilang alipores na tanga at magic. Alipores ng tanga at magic ng voting machine. Kaya po sila andyan, Sir Rox. Kahit po sa aking bangungot na panaginip, di po ako naniniwalang si Batubalani, kalbong ulo, na ang laman ay abo. Pati po yan si Bongo, Kubeta at kung sino pa po nanalo po ng butuan. Parehas tayo, Tia Derek eh. Kung ano man pong hinagpis ni Judas, pinagdadaanan po nating lahat ngayon. Wala pong ibang dapat sisihin kundi ang mga nagmamanipula at nababayaran, kasama po ang mga dakilang tanga na bubutante, si Rox. Sinabi mo pa. Wala po sana tayong puro paghihinagpis at puro pagmumura sa araw-araw kung ang mga matitinong senador po ang nananalo at nakaupo po sa ngayon dyan sa Sir Rox. Totoo. Yan pong mga bugok na senador na pilit pong idinuduldol sa taong bayan yung sobrang mali at baluktot at garapal na desisyon. Nakatala na po sila sa kasaysayan ng kasaysayan sa buong mundo, Sir Rox. Mga senador na inutil, may pinakamanhid at pinakamakapalpong pagmumuka sa kasaysayan, Sir Rox, only in the Philippines. Sinabi mo pa. Mga anak kayo talaga ng demonyo, mga hayop kayo talaga. Mga Judas, Barabas, Estas, bahala ng Diyos at Panginoon sa inyo. Puro kayo mga Judas, Iscariote, mga leche, mga sobrang inutil. Galit na. Magsilayas kayo dyan, mga PI kayo, puro kayo mga Damonium impactum, dapat sa inyo ipakain lahat sa buhaya. Puro kayo mga walang silbi, mga bugok, mga leche, kinam. Galit. Oy, uminom ka nga ng pang high blood. Friend ka eh. Shout out sa buong pamilya ng sa PEDA family Chipista Bunao. Kuya, ramdam ko ang galit mo po talaga naman. Nakakagalit at gusto nilang mangyari, pero hayaan na si Romel Orcolio ang magmura sa kanila. Matagal ko hindi napapanood eh. Chipista Bunao ulit Ano ba yan? Binudol na nga kayo sa libreng kuryente na di lalampas sa 2,000. Ngayon ay gusto pa ninyong si Marcoleta. Ano na ang nangyayari sa utak nyo? Meron pa ba? Utak yan. Meron pa bang may utak? Joselito Babait, shout out. Ramon Valencia, shout out. Bossing, may naniniwala dito kay Inday Sayad, mga zombies. Totoo, mga zombie po tayo. 3JC po ulit, sumagot Marami din naniniwala dito sa Sara the Explorer. Kasi ang mga naniniwala sa kanya walang mga sariling bait. Totoo yan. How can you be pro Sara when it is very obvious and lantad na lantad
sa liwanag ng araw ang pagiging halimaw niya. Eh, halimaw din yung naniniwala sa kanya, di ba? Wizkid, shout out. Wala po silang hiya, mister, sa totoo lang, di ba? David Alin Mendoza, shout out ha. Yeah, good evening po, Karox. Late ako ngayon. Ano po yung inangalngal ni Sayad? Panalo daw po yung kandidato ng padapa. Gusto niya kasing aklasan ang mga DD shit. Oh. Pinoy Abroad, shout out. Bakit nasabi ni Sara yan? Dahil sa eleksyon sa Pilipinas ngayon ay hindi totoong numero ang nakukuha nila. Diyan ang kinatatakutan nila, baka bigla na lang sabihin ni Sara ang totoong nangyari sa last presidential election. Hindi ako naniwala ganun kalaki ang nakuha ni Robin at Bongo. Pares tayo, Pinoy Abroad. Oh. Jan Dimango, my friend, shout out. Sabi niya. Friend, di naman sa nagmamagaling ako. 2019 election pa ay manipulated na ang resulta. Maraming mga IT expert na mga Chekwa operating in a remote location to make it appear they don't have a hand on it. Di ba napapansin bakit mga pro-China senators ang nauupo? Swerte nga lang si Bobo M at nadikit kay Sara dahil yan ang master plan ng mga Chekwa. Laging tandaan na lahat ng dinisenyo ng tao ay kaya ring paikutin din ng tao tulad ng mga IT program na yan. Sinabi mo pa, friend, para hindi lantad ang dayaan, palalabasin na may palulusutin na hindi Manchurian candidate para sabihing fair and square. TN Trio's finding during 2022 is highly credible. Never in the election history worldwide that the disparity of winning margin is monotorious from the start to the finish. That manifests the initial result from other candidates. Totoo yan, friend. Dapat talaga, putang na, balik ko sa manual counting. Ay! Mary Lebron, shout out. Good morning, sir. Sir Rox. No skipping ads as usual. Ito ang aking advertisement sa kapwa ko subscriber mo. No skipping ads. Please, ka-subscriber. Thank you. Oh. Yes po, sabi ni 3J Show. Yes po ka dyan. Pag marami, skip ka nga. Ikaw talaga. Diyan di mga ulit, oh. Friend, meron pa akong opinion towards Kiko and Bam. To. If both of you are a principled men, no matter what disadvantage you both are in the face of enormous temptation, why sell your soul in exchange of heading a committee? You can even fight the bill you are authoring without having to chair such committee you both intended to lead. With my understanding, legislative branch was institutionalized, discouraging authoritarianism bills. Dudugo ilong ko sa'yo, dyan di mga my friend, Proposed should be discussed in the plenary through interpolation among members of the committee, expressing pros and cons of the bill. You choose to disappoint who has supported you, thinking that your chairmanship of your intended committees will grant the bill you will pass, but that will still under the mercy of the chief executive if it will pass into law or voted it. Will you be a core of a narcissist Escudero and be subservient to him? If Lisa Ontiveros did it, why can't you? Friend, ang isasagot ko lang sa dyan. Iba si Risa, iba si Bam, iba si Kiko.
Bihira ang may ganong klaseng paninindigan sa totoo lang siguro. Diyan sa mga senador na yan, ha? Nag-iisa lang si Risa Ontiveros, walang katapat. Yun ngang Grace po Putik yan Bubuksan ulit yung investigasyon sa Parmali. Isa siya sa hindi pumirma dahil kasama raw si Digong. Nawalan gana ko doon sa Grace po niya. Mary Lebron, nonsense, dahil isip bata si Inday, pera lang ang pinaiikot sa buhay niya. Totoo yan. Ano to? Ron Hill no. Music vlog. Ron Hill Nuano, music vlog, shout out. Huwag maniwala dyan, tao Digong yan. Gusto lang niyang suloy ng isabong. Patay tayo dyan. Bong Tupa, shout out. Sino? Ay, may vlog si Idol Christian Esguera. Bong Tupas, paano hindi mananalo dahil ipinagbili ng mga bubutante ang kanilang boto? Yung mga senador, bayad din siguro kaya delay, dismiss, at no to impeachment, mga tangang bubutante at senador. Totoo yan, Bong Tupas. Malaki yan, hindi basta-basta milyones yan, Bong. Yung bayad yan, para magaganyan yung mga senador na yan. Utang ina. Hindi niyo pwede tanggalin diba, bakit? Diba? Kagaya si Kim kagaya si Lito Lapid. Mag-abstain lang yan sabi nga ni si Pimentel, kailangan ang boto mo ay convicted. Pag hindi walang 16 na conviction, wala. I convict, gano'n, I acquit. Hindi pwede yung pero pwede pag sinabi mong abstain, ayoko, wala akong boto. Bilang 'yun. Kaya walang kapagod-pagod si Lito Lapid. Pera na, boy. Hindi ko kinumbik, hindi ko inakwit. Sa gitna ako di ba? Yung sa gitna, hindi naman bilang yun sa conviction. Di ba? Mas bilang pa yun sa acquitted. Ted, shout out Ted. Nag-file daw pala si Attorney Harold Respicio ng mga kasamahang attorney sa NBI ng reklamong pandaraya ni George Garcia ng COMELEC. Isang tambak ang ebidensya daw na sinumite. Gusto daw ng grupo ng mga abogadong ito na mapatalsik at makakulong si Garcia. Ano ngayon, George Garcia? Nakakuha ka na rin ng katapat. Mag-resign ka na lang. Sobra-sobra na ang atik mo. At para din wala ng mga tangang senador na uupo sa Senado. Mainit ulo ni Ted. Serapin Divina, shout out. May sayad na yan si Sara. Sinabi mo pa. Alberto Olaero, karaoke. Sabi ni Senator Rodaldo Bato de la Rosa, si Senator Chis Escudero pwede daw siyang ipadisbar dahil si Bato hindi daw siya pwedeng ipadisbar. Karaoke, si Senator Rodaldo Bato de la Rosa pwede siyang ipadisbar sa mental hospital sa Mandaluyong City. Totoo yan, Alberto. Marilo Pabianak, shout out Happy weekend po tayo sa mga ka-Warriors. Nawa naman ay hindi nila iwanan si Senator Risa after na ipinaglaban sila ng mga na manalo at tayo din na sumuporta sa kanila. Kiko Bam, knowing na magiging malakas ang boses natin sa pamamagitan nilang tatlo. Just hope and pray na tumindig sila sa inaasahan nating lahat na para sa bayan, hindi sa kanilang interest din tulad ng karamihan sa Senado. God bless us always. God bless Marilo Castro. Sana nga, wala 3JCO po. Si Rox, yan namang dalawang yan, para lang silang
magkabarkada kung mag-usap. Asaran ng asaran. Pero believe ako sa kanila kasi napaka down to earth nitong si Barry at mukhang mabait. Oo eh. Tao ni Pinoy yan, matino yan. Dapat nga si BBM, yan ang mga ipwesto niya, yan ang mga i-appoint niya. Sino-sino ina-appoint na hindi niya pala alam kung anong klaseng ina-appoint. Kagaya to si Reyes. Ina-appoint. O ayan. Yan pala ang taga-ayos ni Atong ang ng mga dapat ang daming pwedeng i-appoint na matitinong dyan sa Malacanang. Pinakamagandang na-appoint dyan sa Malacanang si Atty. Claire Castro, sa totoo lang. Pero hirap na hirap si Atty. Claire, oo. Sana nga, Lord, pagdasal natin po si Atty. Claire na huwag matukhang. Tuloy at 3J po. Si Christian naman, no hold bars lagi. Totoo, bagay silang mag-collab. Entertaining pero may substance. Totoo, tsaka lalo-lalo na si si Secretary Llamas. Yan, sa sarap ng usapan niya, no. Pero si Lorna Kapunan, walang gana ako. Bugada na. TJ Show ulit, oh. Kaya ngaw yan si Sara. Napanalo daw yung mga manok niya kasi baka bayad na dapat binayaran para palabasing panalo ang mga manok niya. Kung gusto niyang kumupila, dapat noon pa nag-apila siya sa Comelec, Comelec. Kaso dada siya ng dada, wala naman siyang pirasong ebidensya. Yun nga, wala. Yung katangahan niya, yun ang ebidensya niya. Sino man pwedeng magsabing nanalo siya? Sila o nandaya sila. Basta ba may ebidensya ka Di tingnan natin kung totoong claim nila. Kaso salita lang ng salita si Sara, walang ebidensya. Kau naman, ang ebidensya nga siya ay isang tanga. Di ba? Kaya nga sabi ko, pag meron kang kaibigan tanga, ang tawag mo Sara Duterte. Meron naman si Atty. Claire Castro. 3J Show po nito. Si Rox, sabi ni Ka Enzo, umaksyon na raw ang Supreme Court tungkol nga dito sa appeal ni Sara na unconstitutional daw ang impeachment. Kung pumanig ang court kay Sara, fine, mag-file uli sa December or January. Yun nga, patatagal na naman. Kung hindi naman, pumanig ang court kay Sara, di tuloy ang impeachment trial. Kung ma-acquit si Sara, fine. Kung hindi, di tanggal siya sa pwesto. Either way, hindi maiwasan ng Senado ang impeachment trial. Magta-trial sila sa ayaw at sa gusto nila. I-convict nila o hindi, bahala sila. Ang mahalaga, maipresenta sa taong bayan ng mga ebidensya, lalo ng bank account ni Sara. Sana nga, friend. 3J Show ulit. Si Rox, wala pang nagiging presidente na kasing sama, na kasing bastos, ng kasing ganid ang Pilipinas liban dito kay Digong. May tulong ni friend. Siya lang ang tanging presidente na nakapagmura sa Diyos, kakilakilabot. God cannot be mocked. Sa atin. Pero kay Duterte, si Satanas lang hindi niya kaya dahil tropa sila And Diyos wala. Who is this stupid God? Sabi nung gago. Putang ina. Ay nako. Kaya ang gaba, Bisaya words yan na ang ibig sabihin ay parusa ng Diyos kung ano ang nangyayari kay Digong sa ICC. Pumapayat daw Hindi pa nga nag-uumpisa ang trial. Trial niya pumayat na Pag nag-trial yan, baka ewan. Diyos ko. 3J Show ulit. Si Rox, parang hindi marunong magsalita si Sara ng English ng diretso. Parang di siya competent makipag-communicate sa English. Noong tinanong siya ng foreign correspondent ng English niya karabaw. Totoo. Tama nga yan Alam mo kung isa, tanga ka na nga, puta nagtatali-talinuhan ka pa, yun ang mabigat bakit? Paano lumaki siya sa kagaya ng tatay niya na tanga rin, nagtatali-talinuhan din? Pwede naman ka pala bakit? Basta kaya mong hawakan ng militar
Mas kita, mentaki mo sinapak yung cherry, puta na, wala nakapalag. Oh, di ba? 3JC po ito. Xerox, no offense naman ba? Ha? Xerox, no offense naman ha. Parang wala rin akong tiwala dyan sa whistleblower na yan. Palagi ko, guilty rin yan. Kaya siguro nagsalita na lang siya para makatakas na batas. Palagi ko lang naman. Oo, yun nga. Kung baka assessment, 15 years na pala siyang nagtatrabaho kay Atong. Bakit ngayon lang siya nagsalita? Inantay pa niyang merong 100 tao ang mategi. Paano nga 3JC ho? Naramdaman niya na rin na titigihin na rin siya eh. Parang sila Kanyas din at saka si Matabato. Nakaramdam na rin sila na napakinabangan na sila, malapit na silang ganunin. Kaya lumitaw na sila, ganun lang yung pre. Jun Veloso, shout out. Wala nang immune. Wala na, immune na ang mga sinatong na yan. Wala na, immune na yung mga sinatong na yan. Karmain sana kayo. Napakawalang yan ang mga sinatong na yan. Harap-harapan tayong ninanakawan ng mga walang kaluluwa. Mga yan dapat dyan sa mga yan. Huwag nang tawagin senador. Yung mga yan dapat itawag sa mga yan, mga mandarambong sa kaba ng bayan. Welcome to the club, Jun Veloso. Ay, mission accomplished mga boss. Oo, sana nagustuhan niyo yung vlog natin na pagkukwentuhan natin. Masaya na naman tayo ngayong gabi, di ba? Ganun lang tayo. So, huwag tayong mawala na ng panampalataya sa kanya. Oo. Ay, nako Lord. Sana dito, wala naman sana ditong miyembro ng mga ganyang mga walang yung pastor na papastor-pastura nagtatago sa mga demonyo na nagtatago ng makadiyos. Sana wala namang ganun. Diretso na po tayo sa kanya magdasal. Humingi sa kanya ng awa, milagro. Nasa kanya naman po lahat eh. Wala ho dyan sa mga pangkap na yan, mga Kenneth Copeland, mga Kabuluy, mga kung ano-anong. Ay nako. Magandang gabi po mga boss. Dasal. God bless.